Here's another video for disbursement. Continuation po ito ng unpaid obligation. Ngayon ang pag-uusapan natin dito sa video na to ay kung paano maire-reflect yung due and demandable unpaid obligation doon sa ating mga reports. Yun, ganun. Kailangan maunawaan natin kung paano yung posting doon sa disbursement module na yun para sigurado tayo na tama yung ating ginagawa. Okay, diretso na ako dito sa registry. Yan, ang ibibigay ko ngayong example pala yung lagi kong ginagamit din sa trainings. Yan, magbibigay ako ng isang example, yung reimbursement of TEV o traveling expenses. Yan, siyempre mag-create muna tayo ng isang ORS. Okay, proceed tayo dito sa Registry of Allotment and Obligation or RAW in short. Then add new record. Yan, gagawa tayo ng isang obligation. Yan, sample na lang ako ng number 5 ORS. For example, dated March 29. Then mawa TEB ko ORS. Meron akong TEV na 1,002. I-claim ko to reimburse traveling expenses. Ganyan na lang. Siyempre kayo nang bahala maglagay dyan kung ano yung description. Okay, then dito sa ibaba, siyempre lagay natin kung saan natin kukunin yung pondo sa junior high school operation. Then dahil March yan, ilagay natin doon sa DBM reenacted DBM CL number 2019-1. Then yung object code, traveling expenses. Then yung amount 1,002. Okay, then school. Yan, ganyan lang yung ating example ng ORS. Then sa disbursement, yan, paano ba natin i-reflect sa disbursement yung unpaid obligation. Okay, kung close ko lang tong form. Ganyan lang kasimple yung ating posting. Sana nasundan po ninyo. Then close form. Then proceed to disbursement details. Yun, kasi ang objective natin paano may reflect doon sa due and demandable unpaid obligation. So disbursement tayo. Yan, okay, nandito tayo sa ORS number 5. Yan, nakita natin nandito yung pangalan, then yung particulars, object code 1002. Ngayon, yung goal natin dito ay lagyan natin yung disbursement side. Yan. Una-una lagay natin dito. Dito pala babasahin nyo to kasi ito yung pinaka-guide dito na pag nakalagay na DV, due and demandable. LNYDD, not yet due. ADA, good as disbursed or paid. Check, good as disbursed or paid. Then yung tax, good or good as disbursed din yan or considered remitted. Okay, dito select natin yung ORS number 5. Ito yun, TEB. Once na na-click yan, automatically. And then ayan siya, yung date, PPA code, then 1002. Ngayon lang. Kasi pag due and demandable, ito yun, yung DV. Ang ilalagay ninyo. Naka-default kasi na DV, kaya hindi na siya nagbago. Yan. DV lang natin yan. Click lang natin as DV. Mapapansin niyo rito yung ORS number 5 nung clinic natin dito. Nag-reflect yung MOE year 2019 March, then yung ORS series number 5. Take note ha, March 29 yung ORS natin. Kaya pag nag-generate tayo ng reports na as of March 29, meron tayong makikitang unpaid na 1,002. Yan. Tingnan natin ngayon sa reports para may verify natin kung nandun talaga yung 1,000 to. Okay?
i-close ko na tong form na to. Then proceed tayo dito sa reports. I-generate tayo ng reports. And January 1 to March 31, for example. First quarter na natin para makita natin kung nandun talaga siya. Okay, generate tayo ng reports. Yun yung 1,002 na MOE. Obligated siya under junior high school. 1,002. Ayan. Tingnan natin sa next page dito. Next page. Para makita natin sa disbursement part. Yan. Ito yung disbursement. Pansinin nyo, wala nga yung disbursement dito na nag-reflect sa as of March. Wala yung 1,002. Pero nandito siya sa due and demandable unpaid obligation. Kasi nga, yung ORS natin, March 29, yan, hindi pa nabayaran siya. Yan, kailangan nating i-reflect na unpaid. Kasi kung halimbawa, talagang walang pambayad dun sa TEV. Okay. Okay, malinaw yan na ganun ang ating presentation na makikita ngayon dyan na meron tayong unpaid obligation. And close ko tong form na to. Doon sa grand total din makikita yon na meron dapat yung pinaka grand total. Ito yung pinaka grand total natin na merong 1,002 na unpaid obligation. Okay. Ganun lang yung entries natin sa disbursement. Yan, balikan natin sa disbursement. Yan, ganyan lang yung entries. Meron din tayong checker dito sa ibaba para makita natin kung comparison ng per ORS versus disbursement, para makita natin kung ano-ano bang ORS yung merong unpaid. Yan, i-click lang po itong button na to. Yan, i-click ko po. And i-export yan sa Excel. Yan, hintayin lang natin ng konti. Okay, ito. Yan, nakikita nyo yung reimbursement ko na 1,002. Nag-reflect siya na unpaid obligation, yung ORS na yan. And kaya dito pa lang sa checker na to, yun, makakapag-analyze tayo ng ating mga entries per ORS. Yun, baka tayo mayroong nakakalimutang bayaran na ORS, makikita natin yun na nagre-reflect siya sa unpaid obligation. Lahat ng ORS yan makikita natin, OR obligation versus disbursement. Yan. Yun yung purpose ng checker dito. Meron din tayo rito isang checker. Yan, i-click ko yung isang checker na to. Yan, ganito naman siya. Yan, makikita mo yung ORS number 5. Yan, nag-reflect siya as unpaid obligation. Yun, isa rin yan sa pang-analyze dito sa disbursement para alam natin yung status ng per ORS kung disbursed ba yung per ORS na yan or nagre-reflect siya sa unpaid obligation. Okay, ganun lang yung ating mga nakikita rito mga checker natin. May button dyan, huwag kayong matatakot na i-click yan para makita ninyo kung ano yung result. Okay. Yan, close na natin to. Then, yun yung part ng disbursement entries natin. Yan, kung paano pinapakita na merong unpaid obligation. Ang tanong, paano kung babayaran na yung 1,002?
Halimbawa, pagdating ng April, babayaran na yung TEB na 1,002. Ano po yung gagawin? Makalipas ang March, babayaran na. Nasa April na tayo, halimbawa. Babayaran na natin yung 1,002. Yan. Ano yung magiging entries natin ngayon doon sa disbursement? Okay, balikan natin yung disbursement details kasi babayaran na siya. O ngayon, nandito na tayo sa ORS number 5. Ngayon, ang gagawin po ninyo, kung babayaran na, for example, April na ngayon, 25, for example, babayaran natin. Okay, ganito magiging entries ninyo. Dapat hindi nyo na po yan babaguhin. Yan. Yung iba kasi binabago nila, papalitan to, papalitan ng date, mali na yun. Kasi mawawala na po yung original entries ninyo sa mga reports. Dapat hindi nyo na binabalikan to. Kaya nga dun sa mga trainings ko, binabanggit ko sa kanila na merong mga bagay na hindi na dapat binabalikan. Hindi na dapat binabago yung mga nakaraan. Yan yung mga hugot. Sample. Okay, ang gagawin po ninyo dito, magkakaroon kayo ng another entries dito. Huwag nyo na pong babaguhin to. Wala kayong babaguhin dyan. Kasi yan po yung entrada ninyo nung March 29. Ngayon, ang gagawin ninyo, gagawa kayo ng another entries dito. Yan, i-click natin yung ORS number 5. Yan, naka-DV pa rin siya. Yan, naka-DV pa rin. Then, halimbawa, April 22. Okay, 22 babayaran ka. TEB pa rin. Yung amount dito, gawin nyo negative yan. Negative 1,002. Yan, negative 1,002. Ibig sabihin yan, idadrop niya yung unpaid obligation by April. April to April ang date nito. Halimbawa, April 26 pala, sorry. Baguhin natin kasi April babayaran. Talagang matagal kang binayaran, April 26. O ganyan, malinaw yung entries natin, reviewin natin yung entries. Ito muna ang gagawin niyo, naka-DV April 26, then traveling expenses pa rin, then negative 1,002 yung entries natin, negative 1,002. Then meron ka uling another entries dito. Click natin ulit to. Then kung babayaran mo ng cheque, i-select nyo yung check, or kung direct payment naman sa ang magiging payment, mode of payment, yan, depende sa inyo kung check or ADA. Example natin, check na lang. Pareho lang naman yan, or kung ADA yung gamitin ninyo. For example, yung check number niyan, pagpalagay na lang natin na check number 20. Check number 20. Then yung date, April 26. Yan, April 26 yung date ng check. Then yung amount niya, positive 1,002. Positive 1,002 na siya. Yan, ganyan po yung magiging entries natin. Yan, wala kayong babaguhin dyan. Yan, yan. Wala kayong babaguhin. Ang gagawin ninyo, gagawa kayo ng another entries dito. Naka-DV
Then same PPA code. April na yung date. Kasi April na babayaran. Then naka-negative 1,002. Then another entries, naka-cheque or ADA. Then same PPA code, check number. Then April 26. Then traveling expenses. Then positive 1,002. Yan, ganyan lang yung magiging entries natin. Ngayon, tingnan natin sa reports natin. Kasi dito kasi sa entries na to, dito natin pinapakita yung quality. Yung quality ng reports natin. Kailangan hindi pa bago-bago yung reports natin. Kasi kung i-override nyo yan, papalitan nyo lang ng date, papalitan nyo ng ADA or cheque dito, then palitan lang ng date, gawin yung April 26 yan. Wala na. Pag binalikan mo yung as of March 29 mo, missing na yung 1,002. Wala ka na dun sa original data mo. Unlike dito sa ganitong entries, mami-maintain mo yung good quality ng reports, yung accuracy. Yan. Pag binalikan mo yung reports as of March 29, nandun pa rin yung unpaid mo na 1,002. Then, pag nag-generate ka ng as of April 26, wala ka ng unpaid na 1,002. At yung unpaid mo na 1,002, mapupunta na yan doon sa second quarter kasi binayaran mo na through check. Yan. Kaya nasa second quarter na. Yan. I-validate natin doon sa reports. Punta tayo doon sa reports. Ko-close natin to. Then, tingnan natin dito sa reports. Generate tayo ng January 2019 up to April na. April 26. Yan, tingnan natin sa reports. Okay, nandun yung 1,002. Tingnan natin sa disbursement. Oh, di ba? Nandito siya ngayon sa second quarter kasi April siya, 1,002. At makikita nyo rito, wala na siyang unpaid obligation under due and demandable. Naka-zero na siya. Yan yung reports natin na as of April 26. Ngayon, balikan natin yung reports. Ano ba, sa by object. Tingnan natin. Tingnan muna natin dito sa by object. Yan, traveling expenses, obligation. Then, tingnan natin dito sa disbursement. Yan, travel. Oh, 1,002. Oh, wala na rin dito sa unpaid obligation. Okay, malinaw na yan. Ngayon, balikan natin yung date na March 31. Okay, first quarter, lumipas na yung first quarter. Tingnan natin ulit sa reports. March po yan, March 31, 2019. O, makikita natin walang disbursement. At nakikita natin, nandun pa rin yung 1,002. Ibig sabihin, hindi nagbago yung ating reports. Yan yung sinasabi ko na maganda yung quality ng ating reports. Yung accuracy, quality, hindi pa bago-bago yung data natin. Kasi kung binago natin yon, magre-reflect ngayon yan na pabago-bago yung first quarter, second quarter, nagbabago-bago siya every time na nagre-reports. Yun, ganun po yung effect nun pag binabago natin basta-basta. Okay, balikan ulit natin. Sana naintindihan ninyo yung mga entries dito. Ganito lang yung gagawin ninyo sa every time na mayroon kayong unpaid obligation for the current month.
tag nyo lang as DV. Ganun lang siya. Then pag babayaran nyo na, mayroon kayong dalawang entries. Isang naka-DV na naka-negative at isa ring positive na either naka-check or ADA. Then yung 1,000, yung amount naka-positive. Yun, ganun lang. Ito yung i-practice nyo ng i-practice para maayos po yung ating reports, lalo na pag kino-consolidate na yan. Sana hindi nagbabago-bago yung ating monthly, quarterly na reports na isinasubmit po sa DBM COA. Okay, sana na intindihan ng karamihan. Yan po yung medyo mahirap-hirap na entries sa disbursement, kasi kung hindi nyo alam at hindi kayo na-orient, na i-train dyan sa ganyang entries, yan syempre hindi nyo malalaman na ganun pala yung effect. Kaya kailangan i-practice yung ganyang entries para meron kayong magandang progress dun sa inyong pagpa-practice. Not necessary na i-perfect, but syempre pag practice ng practice, merong magandang improvement or progress dun sa ating knowledge dun sa entries natin, especially dito sa ating BMS entries sa disbursement. Okay, similar ganun din yan sa mga obligation. Dapat hindi yan pabago-bago. Dapat hindi nyo binabago yung mga obligation sa every time na mayroon kayong mga adjustment. Mayroon tayong instrument form na NORSA na ginagamit for adjustment, at hindi na dapat natin ino-overwrite yung mga previous transactions. Yun lang yung gusto kong malinaw sa atin dito sa entries sa BMS, para hindi maraming errors o pabago-bago yung mga information every time na nagko-consolidate. Okay? Sana marami kayong natutunan ulit dito sa video na to, at sana makatulong po ito sa inyo para mas mag-improve yung ating reporting. Okay, maraming salamat for watching, at maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Dun sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe po kayo at i-click nyo rin po yung notification bell para updated po kayo lagi every time na magpo-post ako ng video. Okay, until next time video, thank you.